Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Handa na ba ang lahat na magpuri at tumanggap ng pagpapala ng galing sa Diyos? Amen! Ito ang oras upang magsaya at magpuri sapagkat ang Diyos ay ating kasama. Amen? Ang lahat ng nagmamahal sa Panginoon ay inaanyayahan kong umawit at pumalakpak at itaas natin ang ating papuri para sa Diyos. Tayo po ay magpuri! Puso ay naglalaho, mayawi
ng worship. Ngayong araw, hayaan mong punin ng Diyos ang iyong puso ng kanyang banal na espiritu. Damhin mo ang presensya at pagkalinga ng Diyos sa iyo. Hayaan mo muna ang mga iniisip mo sa inyong bahay, mga problema, o kung ano pa man ang nakakapagpabagabag sa iyo. Feel His presence. Damhin mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at ipokus mo ang iyong sarili sa pagpupuri ngayong araw. Pasalamatan mo siya sa pamamagitan ng pag-awit at pagsamba sa ngalan niya. Come on, church. Let us worship our God. Yes, Lord.
Dumako naman po tayo sa ating komunyon. Sabi po sa Mateo Kabanata 26, talatang 26 hanggang 29. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo. Pinagpatibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay magbubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hinding-hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito. Nakasalaw ninyo sa kaharian ng aking Ama." Sa bawat komunyon ay ito'y pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman sa pagtanggap natin ng komunyon na ito, ay alalahanin natin ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang pagkamatay. Manalangin po tayo. Salamat po sa kagalingan, Panginoon. Loobin niyo po na sa aming pagtanggap ng tinapay at laman ng sarong ito ay makaramdam kami ng kakaibang sigla at lakas na nanggagaling sa inyo. Tinatanggap po namin na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sarong. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa pangalawang Korinto, Kabanata 9, talatang 10, "Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob." The principle of generous sowing and abundant reaping remind us that we are destined for rewards when God carries out His good works in our lives. God is the one who multiplies the seeds we sow. He has promised to abundantly bless and literally multiply the work of our hand, so that by grace we will bring forth a fruitful harvest of righteousness, which will enrich our lives and bring great glory to Him. Ang buhay ni Jesus ay isang halimbawa ng pagbibigay. Ibinigay siya ng kanyang Ama para tayo ay matubos, ipinambayad sa kasalanan natin. Naway hindi tayo mag-alinlangan na ibalik ang ating ikapwa at handog. Ang ating binhing itatanim ay lalong payayabungin ni Lord upang hindi lamang tayo ang mabiyayaan, pati na ang ating kapwa. Always remember, mga kapatid, na hindi tayo talo sa ating pagbibigay. Panalo tayo kapag nilakaran natin ang principles ng tithing. Iyan ang pangakong totoo na dapat nating panampalatayaan ng lubos. Magbigay po tayo. Maaari niyo pong ipadala ang inyong tithes and offering sa mga account numbers na makikita sa inyong mga screen. Maraming salamat po and God bless. Happy Lord's Day po sa ating lahat, mga kapatid, sa ating on-site celebration at sa ating online worship celebration. Para kayo po ay mapagpala at mapakinabangan po natin ang ating pagsasama-samang pagsamba. Kayo ay taos-pusong makipagsabayan sa ating panambahan sa ating Panginoon, sa ating praise and worship,
sa ating communion, sa ating pagbibigay ng tithes and offering. Send your offering to our church. At maging sa ating pakikinig ng Word of God, you take down notes. At hayaan niyong ma-absorb niyo po ang mensahe ng salita ng Diyos upang ito ay ating mapakinabangan at ito ay magpalakas ng ating buhay espiritual. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pagsasama-sama. I would like to share this topic entitled, Trusting God in Times of Trouble. Trusting God in Times of Trouble. In Job 13 verse 15, sabi ni Job, though he slay me, yet I will trust in him. Kitilin man niya ang aking buhay, ngunit sa kanya pa din ako magtitiwala. Grabe yung commitment. Sino pa kaya sa panahon natin ngayon ang may ganitong uri ng pagtitiwala sa Diyos? Have you experienced brokenness? Nakaranas ka ba ng tinatawag na brokenness? Yung karanasang bumabasag ng buhay mo. Pakiramdam mo, gumuho yung mundo mo, pinagsakluban ka ng langit at lupa, dinudurog ka, feeling mo, pinagkakaisahan ka ng mundo, pinag-iinitan ka, ayaw kang tantanan. Isang pangyayaring malungkot, mahapde, masakit, at kailanman hindi mo hinangad o pinangarap sa buhay. Have you experienced brokenness? Hindi mo pinangarap ang sakit. Hindi natin pinapangarap ang hidwaan, ang pag-away-away, ang kaguluhan, ang paghihiwalay. Hindi pinapangarap ang kabiguan. Ang maging sawi sa pag-ibig, ang bumagsak sa exam, hindi pinaplano ang pagkalugi sa negosyo, hindi hinihingi ang pagkawasak. Pero nangyayari. Maaring hindi mo ginusto, pero maaring ginusto ng kasama mo. Sadyang maling tao yung nakasama mo, maling pagkakataon ang nasadlakan mo. Who wants to have a broken family? Who asks to have a broken health? Who asks to have a broken relationships? A broken friends? Sino humingi ng broken finances? Na wala kang may pambili para sa pamilya mo? Sino ang nangarap ng broken marriages, broken hearts, broken promises, broken dreams, broken relationships? Hindi pinapangarap pero nangyayari. The Bible says, God is near to those whose hearts are broken. A broken spirit and a contrite heart, the Lord will not despise. Hindi binabaliwala ng Panginoon ang mga taong ang puso ay basag. Kaya ba ang tawag sa Panginoon ay man of sorrow? Ang ating Panginoon ay tinatawag ding the man of sorrow. Dahil lahat ng ating mga kalungkutan, kabiguan at kasawian ay inako niya lahat doon sa krus para makayanan mo ang iyong buhay. In this world you shall have troubles, but be of good cheer, I have overcome the world, sabi ng Panginoon. Sino ang naniniwala na may the best na inihanda si Lord sa buhay mo? Merong inihandang the best, merong inihandang dakilang bagay ang Panginoon sa iyo, sa buhay mo. Ulitin kong sinabi sa Aklat ng Korinto, hindi pa nakita ng mata, ni narinig ng tenga, ni sumagi sa isip ng tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Kapatid, kung umiibig ka sa Diyos, malaki yung inihanda ng Panginoon sa buhay mo. Mayroong best si Lord. The best life na inihanda ang Panginoon sa iyo. Kapag pinag-uusapan ang buhay ni Job, he is not remembered for his triumphs. He is remembered for his trials. Disaster, death, disease, deceit. The devil did not destroy his faith. The process could be hard, but there is always a great reward if you remain faithful. Meron ka bang kilala sa barangay nyo na kapag nabanggit ang pangalan,
lungkot at dagok sa buhay kaagad ang napag-uusapan. Buti kung yung remark ng tao kapag nabanggit yung pangalan ng isang persona, buti kung ang remark, ang swerte-swerte naman niya. Uy, grabe, pinagpala talaga siya. Paano kapag nabanggit yung pangalan ng isang tao? Si ano? Ay, nako, kawawang nilalang. Puro na lang kamalasan at kalungkutan ang mga nangyayari sa buhay. What happened to Job was not a fiction nor a fairy tale. His life story is real. Totoo ang nangyari sa buhay niya. Siya ang taong nakaranas ng matinding kapighatian at malungkot na karanasan sa buhay. Merong 5 D na aayawan mo pero naranasan ng lingkod ng Diyos na si Job. Ano yung 5 D na naranasan ni Job? Una, disaster. Sabi ng Biblia, siya ay merong 7,000 mga tupa, 3,000 kamelyo, 500 mga baka, 500 mga asno, and a large number of servants. Lahat ng ipinundar niya sa loob ng mahabang panahon dahil siya'y napakayaman. Yung mga nabanggit ko, naubos lang sa loob lang ng isang araw. A tragic disaster happened to him. Gabos ana sa isip ta pag-asinso. Diri diskwido. Ultimo paralimos. Pag-asinso ana sa isip, pag-asinso ana sa buot. Sabi nga ni, may saro na paralimos sa Quiapo. Nung isang linggo, isang lata yung nakatayo. Pagbalik ng mamang nag-o-observe, nakita niya, 2 lata na ang nakatayo. Sabi ng mama, doon sa pulubing bulag, sabi niya, curious lang ako, nung isang linggong pagdaan ko dito, 1 lata lang nakatayo. Ngayon, 2 lata na ang nakatayo. Alam mo sabi San Paralimos, iba na ang umaasenso, nagtatayo ng panibagong branch. Lahat tayo isip natin umasenso, lahat tayo isip natin sumagaan ang buhay. Never in our dreams na pangarapin natin yung disaster nangyari sa buhay ni Job. Disaster. Lahat ng kanyang kabuhayan, lahat ng kanyang naipundar, naubos lahat. Unang D, disaster. Pangalawang D, death. The death of his 7 sons and 3 daughters. Matinding dagok sa buhay ni Job. Bilang isang magulang, napakasakit na ilibig mo ang iyong mga anak. Nasa isip sa magurang, habang nagkukusog ang kabataan, ang magurang nagluluyan lawas. Na maabot ang panahon, ang mga batan maasikaso, ingkaso na siya bawian in huram na buhay. Makulukon sa saro na magurang, na ilubong niya ang sa diri niya ng mga bata. Si Job, in just 1 day, namatay lahat ng kanyang anak. Disaster, death. Pangatlong D, naaayawan mo na naranasan ni Job, disease. Siya ay nagkaroon ng malubhang karamdaman ng isang sakit. Tinubuan ng pigsa ang buong katawan niya. Kirot, hapde, sakit ang dinanas niya. Sabi ng kanyang asawa, why not curse God and die? Nagnanaknak yung kanyang buong katawan dahil sa napakadaming pigsa. Sobrang makirot, sobrang mahapde. Pang-4 na D is deceit. Panlilin lang o pandaraya sa emosyon niya, dulot ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang asawa. Sabihan ka ba naman ng asawa mo, bakit di mo sumpain ng Diyos at nang mamatay ka na? Pero yung pang-5 D, but the devil did not destroy his faith. Ini-expect ng kaaway na tatalikuran ni Job ang Diyos, pero hindi ito nangyari. Madaming Kristiyano ngayon, kunting problema lang, apektado na ang pag-ibig sa Diyos. Kunting problema lang, tumatalikod na sa Diyos. Tinatalikuran na ang commitment sa Diyos. Kunting problema lang, umaayaw na sa pinapagawa ng Diyos. Kunting problema lang, inaaway na ang Panginoong Diyos. Tinatalikuran ang simbahan, iniiwan ang gawain.
Pero sabi ng aklat ng Job chapter 1 verse 20, pinunit ni Job ang kanyang balabal, inahit niya ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa, at sinamba at pinuri ang Diyos. Try to imagine that, my friend. Nawala lahat ng kabuhayan, naubos lahat ng kayamanan, naubos lahat ng kanyang pera. Namatay ang kanyang mga anak. Naubos ang kanyang mga mahal sa buhay. Meron pang sakit na dinaramdam sa kanyang katawan. Sinisisi pa siya ng kanyang asawa at ng kanyang mga kaibigan. Nakaburol ang mga anak. Pero si Job ay sumasamba, nagpupuri, at sinasabi, nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Kaya mo bang gawin ang ginawa ni Job? Ang tindi ng karanasan, pero hindi naglubay sa kanyang pagmamahal sa kanyang Diyos na manlilikha. Ang pinakamalalim na antas ng pagsamba ay pagsamba sa Diyos sa panahong nahihirapan ka. Ang pinakamalalim na antas na pagsamba ay ang pagsamba sa Diyos at pagpupuri sa Kanya kahit nasasaktan ka. Nagpapasalamat ka pa rin sa Kanya sa gitna ng iyong pagsubok. Pagtitiwala sa Kanya kapag tayo'y natutukso. Pagsuko sa Kanya sa gitna ng pagdurusa. Pagmamahal sa Kanya na kahit siya ay parang malayo. In Job chapter 1 verse 20, ang sabi ng Bible, in all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Hindi niya inakusahan ang Diyos. Hindi niya sinisi ang Diyos sa nangyari sa buhay niya. He did the right thing when everything went wrong. Ginawa niya yung tama kahit parang mali yung mga nangyayari sa buhay niya. Can we still do the right thing kahit mali yung mga nangyayari sa ating buhay? Can you still pray? Can you still go to church? Can you still thank God? Can you still worship Him? Can you still give to God? Magiging tapat pa din ba tayo sa Panginoon? Tayo kapatid, nakakapag-isip pa din ba tayo ng tama? Nakakagawa ka pa din ba ng tama sa panahon parang hindi tamang nagaganap sa iyong buhay? Para kay Job, when God was all that he had, God was enough. Mga kaibigan, mga kapatid, there are just things that we cannot keep. Anong magagawa mo kung iniwang ka? Anong magagawa mo kung niloko ka? Anong magagawa mo kung ipinagpalit ka sa iba? Anong magagawa mo kung hindi ka sinusunod? Anong magagawa mo kung tinalikuran ka? Anong magagawa mo kung naghirap ka? Kung Diyos na lang ang natitira para kay Job, siya ay sapat na. We can trust God in times of troubles. We can trust God in times of troubles. Job 13 verse 15, ang talatang binasa ko nung una. Ang sabi ni Job, though he slay me, yet I will trust in him. We serve the God that is trustworthy, dependable, and we can count on Him. Meron pong tatlong pagtitiwala si Job sa Diyos. Tatlong pagtitiwala. In Job 19 verse 25, sabi niya, I know that my Redeemer lives, and that in the end, He will stand on earth. Unang pagtitiwala ni Job, pagtitiwala na buhay ang Diyos at may magagawa. Sabi ng inaawit natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Sabi ni Job, I know that my Redeemer lives. Buhay ang Diyos at may magagawa. I know the Lord will answer all my prayers. I know the Lord will answer all my prayers. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will answer all my prayers. I know the Lord will make a way for me. Know that the Lord can make a way for you, my friend. He can make a way for you. Sabi ng inaawit natin, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will make a way for you. May magagawa ang Diyos. Kahit pader ay bubutasin ng Panginoon upang gumawa ng pinto na maladaanan mo. Ang tanong ng Panginoon, maigsi ba ang aking kamay? Maigsi ba ang aking kamay? No. Napakahaba ng kamay ng Panginoon para abutin ka sa iyong sitwasyon, abutin ka sa iyong pangangailangan, kapatid. In Job 23 verse 10, but He knows the way that I take. When He has tested me, I will come forth as gold. Pangalawang pagtitiwala ni Job, pagtitiwala na may magandang layunin ang Diyos sa aking buhay. May magandang layunin ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. In Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. This prophecy was given when the Israelites were suffering from the hands of the oppressors. They were in captivity under Babylon. Nandun sila, bihag sila sa Babylonia nang ideklara ang mga talatang ito ng Panginoon. Ako lang nakakaalam ng panukala na para sa iyo. Panukala na pagpalaing ka, hindi para pahirapan ka. The Lord can turn our mourning into dancing. He can turn our sorrows into joy. He can make rivers in the desert and fountains on the dry land. At ang ikatlong pagtitiwala ni Job ay pagtitiwala na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kapatid, tapat ang Diyos. Magtiwala ka. Kung pinangakuan ka ng kaibigan mo at hindi tinupad, kung pinangakuan ka ng anak mo at hindi tinupad, kung pinangakuan ka ng asawa mo at hindi tinupad, pinangakuan ka ng boyfriend mo at hindi tinupad, pinangakuan ka ng magulang mo at hindi tinupad, magtiwala ka sa mga pangako ng Diyos, ito'y kanyang tutuparin. In Job 19 verse 25 to 27, for I know that my Redeemer lives, and that in the end He will stand on the earth. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. I myself will see Him with my own eyes. Kapatid, grabe yung pagtitiwala ng lingkod na si Job sa katapatan ng ating Panginoong Diyos. May next chapter ang buhay lagi. Kung ang buhay mo ngayon ay chapter ng pagdurusa, chapter ng kahirapan, maniwala kapatid, merong next chapter ang buhay mo. Hindi puro hirap, hindi puro dusa, hindi puro utang. Sabi nga ng kanta, huwag damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Sisikat din ang iyong araw, ang landas mo ay mag-iilaw. In Job 42 verse 12 to 17, ito yung nangyari, ito yung next chapter ng buhay ni Job. Sabi ng Biblia, ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang mga pangalan ng mga babae ay si Jemima, Kizea, Keren Hapok. Ang mga anak na babae ni Job, ang pinakamaganda sa buong lupain. Pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Inabutan pa niya ang kanyang mga apo sa ika-4 na saling lahi.
matandang-matanda na siya nang siya'y mamatay. Alam mong sabi, kapatid, sa Biblia, dinoble ng Diyos ang kanyang kabuhayan. Dinoble ng Diyos ang kanyang kayamanan. Deklarahan mong sarili mo, kapatid. Sabihin mo sa sarili mo, my life will end in victory. Sabihin mo, my life will end in victory. My life will end in success. My life will end in glory. The Lord will make all things beautiful in His time. Buhay ang Diyos at may gagawin ang Diyos sa buhay mo, kapatid. May gagawin ang Diyos sa buhay ko, sa buhay mo. May magandang layunin ang Diyos sa akin at ito'y pangyayarihin niya. May magandang layunin ang Diyos sa buhay mo at ito'y pangyayarihin niya. Pagtatagumpayin ng Diyos ang buhay mo, magtatagumpay ka. Dodoblehin ng Panginoon ang pagpapala mo. May next chapter ang buhay mo. Chapter ng tagumpay, chapter ng pagpapala, chapter ng ginhawa, chapter ng pagsagana. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Palapakan natin ating Panginoon. Itaas ang mga kamay, magsitayo. At ako'y nagdideklara, ang kapayapaan ng Panginoon sa ating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niyang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. God bless you.